magbabayad naman kung may nag-scam na sa iyo. Yes sir, marami na rin artista, pero mas marami yung mga influencer. Katulad nila Malupiton, Boss Toyo, ayan, gumawa sa atin ng mga sasakyan yan. At marami pang iba, ina-upload namin sa page namin. Makikita nyo rin yung mga testimony ng mga clients namin na celebrity and influencer. Si Ate Maggie, yan. Boss Toyo. Yes. Boss Toyo, kumuha sa inyo ng sasakyan. Yes sir, si Boss Toyo, gumawa siya ng Dodge Challenger. Kasyon? Hulugan. Ay! Akala ko may ano ka. Hindi at saka ito, second question ko. Ano ba kumuha sa inyo ng sasakyan? All-in na ba yun? Yes sir, dito sa M-Cars, nag-offer kami ng brand new cars and used cars. Meron kaming financing, meron din kaming mga cash unit. Siyempre, kung gusto nyo makamura, doon kayo sa mga cash unit. Pero kung out of budget, gusto nyo ng hulugan, nag-offer din kami ng sasakyang hulugan at ma-avail nyo lang in just one day process, same day release at hindi na kailangan ng bank approval. Example, magkano yung second hand car nyo? Wow! Bibili ka? Anong unit? Hindi, example mga Toyota, ganyan. Bibili pa kayo sir? Para malaman ng tao, di ba? Kung magkano yung second. Kasi di ba sa car kasi, pagka second hand, kunti lang yung tubo dyan eh. It's only 20,000, 15,000. Dito sa M-Cars sir, talagang sinisigurado namin na kung magkano sa marketplace, below marketplace price yung makukuha nila sa M-Cars. For example, mga 1982 model. Grabe naman yung luma. Ano talaga? Specific siya. Ano ba kung babayaran siya? Hindi, kasi di ba, para na example, katulad 1982 model, kung magkano na yung presyo ngayon. Hindi na kami kumukuha ng ganun ka-old model. Ibenta na lang yung 24, gano'n? Iniwasan ko kumuha ng mga old model dahil nga na-realize ko na pag kumuha ko ng old model, ito yung mga pinapaayos ko pa, pinaparetouch pa. So para iwas abala, modelo na po yung pinapapasok ko sa M-Cars. At modelo rin yung maa-avail ng mga kliyente natin. Yes, gano'n. Sample naman sa mga bagong, yung mga brand new car. Mga ilang million yung mga high-end nyo. SRP price lang naman, kung magkano sa kasa, ganun pa rin yung presyo sa M-Cars. Ngayon, kung gusto nyo ng hulugan, nag-range lang sa 20 to 25% yung initial down payment. So bro, yung pag kumuha, wala na problema yun sa LTO, sa mga race-through, lahat. Kagaya ng sinabi ko kanina, bago pumasok ang sasakyan sa M-Cars, dumadaan sila sa PI and CI at pag-check ng LTO and HPG clearance. So sa ganung paraan, may iwasan natin magkaroon ng mga illegal na sasakyan. Yung M-Cars, tumakbo kami ng 2021 up to 2025 ng manually lang. So, ibig sabihin, wala pa kaming system. So, eto nga, nung napanood ko yung launching nila Josh ng Sosya, na-realize ko na yung mga sinasabi nila, ayun yung kailangan ko. So this year lang? Yes po. So, nagpunta ako ng event nila, nag-usap kami. Then sabi nila, kaya nila akong tulungan at kaya nila akong gawa ng system. So yun, lahat ng sinabi ko, lahat ng nasa vision ko, pinagawa ko sa kanila. And ngayon, I'm so proud kasi lahat ng expectation ko is nagawa nila. Ayun, pwede rin sumagot si John. Yes. So, we launched Sosya, that was April 8th. And Boss Jed was there, nandun siya. Nakita niya, nasaksihan niya yung grand launching namin. Sosya, what we do is, we automate businesses, we make custom-made websites and systems for businesses. May it be mobile app, may it be website or web app, we can do that. So, what happened there, of course, nag-usap yung ni Boss Jed, and after 2 weeks, nalatag na namin kung ano yung pending automation, ano yung gusto niya. Binigay niya sa amin the idea of the whole business, how can it be automated, paano ba masistema to, what are the opportunities that can be provided when modernized and digitalized. Then we come up with a solution, ginawa namin yung platform. We promised around 6 months, but it happened na natapos natin siya within 4 months. And right now it's September, so yeah. That's what happened, and very grateful na
we're now here from the very first day. Nandito na kami ngayon after 4-5 months of just So the creating. system is up. Yes. Yes, up na po siya. Artist na gustong makipag-collaborate sa MCARS. Nagbibigay kami ng X-Deal, nagbibigay kami ng special discount para sa mga artista natin at ang kapalit lang nun, ipopromote lang nila si MCARS. So inaanyayahan ko po lahat ng celebrity natin, mga artista, influencer. Kung kailangan nyo ng sasakyan, gusto nyo mag-upgrade or downgrade, iniimbitahan ko kayo sa MCARS PH. At meron akong malaking discount para sa inyo. Sir Art, ano yung experience mo as ambassador sa MCAR? So, syempre, nag-start po ako as sales agent din. Then, na-promote po ako sa real estate, di ba? Hanggang naging sales director ako ng Lego World and Jingle District. So, iba yung experience ko dito sa MCARS PH. Kasi, bukod sa endorser ko, lahat as endorser nila, first time ko maka-experience na makasakay sa mga luxurious cars. For free yun as endorser. Grabe. Mustang, lahat ng mga mamahalin nilang sasakyan talaga ipapa-experience nila sa'yo. And ang maganda dito, kami mga endorser, pwede kaming maging agent, pwede kaming mga kumita. So as of now, meron akong pillar. So meron ako dito, tapos sila Tita Pilar, under ko yan, tapos marami akong under din na artista. Pag bumenta yun, meron akong points. So may commission ako doon. So yun yung nakakatuwa kasi, di ba pag yung ibang mga endorser, di ba, once na mabayaran sila, wala na. So ang ginagawa ng MCARS PH, tinutulungan din nila yung mga endorsers na kumita. Yun. Thank you. Natin, nandyan na lahat ng fill upan, so lahat ng requirements nakalista na rin dyan, at pwede na rin nilang i-upload yung requirements nila. So kapag na-upload nila yan dyan, i-verify lang namin sa opisina. Kapag approve na sila, pupunta na lang sila sa MCARS para pick upin yung sasakyan nila. Or kung wala silang time para pumunta sa MCARS, pwede namin i-deliver COD, cash on delivery. No. Para ibinis yung parang mag-agent ako yung magbebenta, di ba? This one is para agent, to platform, right? Parang, okay, mag-agent ako. Ano yung magiging qualification ko para maging agent? Yan. So, lahat ng tao, iniimbitahan namin para maging agent. So, wala kaming discrimination. So, lahat kayo pwedeng maging parte ng MCARS family. So, once na nakapag-register ka na sa platform, pwede ka nang magbenta. Hindi naman lahat din nakakaintindi. Ang agent ng car, kailangan medyo may alam ka rin sa kotse. Yes. Yeah, Kaya itong ginawa naming platform, nandito meron kami mga training courses, Yeah. mga video na pwede nyo panoorin para magkaroon kayo ng insight at kung paano yung proseso natin sa MCARS PH para kumita ng pera. And then also, siyempre parang yung what's the protection ng agent na hindi ako makakabenta ng na parang hindi tamang sasakyan, yung ahabulin ako ng kliyente mo pagbebenta. So lahat po ng details ng sasakyan, lahat ng kailangang malaman ng kliyente nasa website na. So magmula sa monthly amortization, sa down payment, sa mga months remaining, nandyan na. So once na meron silang interesadong buyer, mapupunta na yun sa link nila. So automatic, kahit hindi nila asikasuhin yun, MCARS na bahala sa proseso at sa pag-close deal, automatic meron silang commission. So more on parang referral yun? Yes. Okay. So hindi, kay Art ko itatanong kasi siya nakaka-experience bilang agent, gaano kadali at kabilis yun magkabenta ng sasakyan using yung MCARS PH na platform? Okay, kasi yung mga agent po ng MCARS PH is well-trained po sila. So, ang nangyayari, magre-refer lang po kayo, ipapasa nyo po dun sa agent na kakilala nyo po sa MCARS PH. So, matik na po yun, sila yung mag-aasikaso lahat. So, hindi magkakaroon ng misinformation. So, ang maganda dito, tutulungan po, sila yung mag-aasikaso lahat, yun dun sa MCARS PH din po. And napakadali kumita po dito. As in, magre-refer ka lang po, sila lahat mag-aasikaso. But then of course, kailangan naka-registered ka as qualified agent for referral na hindi mo okay. Yes. Ilang percent daw? Ilang percent? Okay, Po natin, nag-range sa 10,000 hanggang 100,000 pesos. Depende yan sa sasakyan na mabibenta nyo. May payo na sa
ano po ba yung dapat nilang i-consider? Kasi you're one of the, kumbaga, MMD implementing the rules and regulations po, no? Ano po yun? Kumbaga, paano po yun? Ano po yung mga bibigyan niyo pong advice sa mga gustong kumuha ng mga sasakyan? Well, madaling kumuha ng sasakyan, di ba? Like for example, dito sa M-Cars, it's as easy as a click of a finger. Pero ang mahirap dito, unang-una, syempre dapat you know your responsibilities as a responsible driver. Isa sa lagi naming sinasabi, having a driver's license is not, it's not a kumbaga, hindi siya, it's a privilege. It's a privilege that comes with responsibilities, and if ever you break these responsibilities, or let's say we find it that you won't be able to adhere to the certain laws and guidelines, may possibility ma-revoke ang mga lisensya. So, for one thing, yan ang isa sa pinaka-importante. You have to know your responsibilities as a driver. Pangalawa, siguro ang mapapayo namin sa mga nais bumili ng mga sasakyan, well, of course, ulitin ko, no? Having a car, it's now becoming a status symbol. So, syempre, unang-una dito, yung capacity natin to pay. We have to ensure, kasi lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng sasakyan eh. But at the end of the day, walang may gusto na yung binili natin mawawala. So, syempre, yun ang gusto natin mangyari. And M-Cars is there na para matulungan din yung mga gustong bumili ng sasakyan to ensure na matatapos yung mga binili nilang sasakyan. Kasi pangalawa, next in line dyan, pag hindi nyo natapos yan, magkakaroon kayo ng bad record sa mga bangko. And sa susunod, di na kayo makakabili. And I think that that's one feature na pinopromote ni Sir Jed, no? Yung tinatawag nilang, they will be the one to find the rightful owner just in case na hindi mo maituloy yung sasakyan na yun para hindi masira ang iyong status or iyong image or your credibility or credit score sa bangko. And siguro the last would be for in the case of mga second-hand vehicles. I think hindi lang naman dapat inaalam natin or through, let's say, ito sinasabi nga ng M-Cars na sila mag-isa, meron silang ginagawang processing, investigation. I think as owners or soon-to-be owners of these vehicles, especially in the second-hand industry, alamin na rin natin kung itong mga sasakyan na to ay maayos ang record, clean slate, walang problema sa LTO, sa HPG, because maraming nangyayari na pagbili mo ng sasakyan, magugulat kahit sa hot car pa lang. So I think that's one thing na mapapayo po namin na we have to do our due diligence as well. So these are some of the responsibilities, hindi lang po bilang driver, but also as car owners. And siguro madagdag ko na garahe, ha? Para hindi nyo rin po mahawa. Yung mga bibili sa sasakyan, i-park sa maayos para hindi ko kayo mahatak. Okay po, last question na lang po for Sir Josh. Ng M-Cars. So, bumisita siya sa aking showroom at naghahanap siya ng sports car. At ang napili niya is isang Dodge Challenger. So yun, hindi niya pa binabayaran pero pinayagan ko siyang iuwi yung sasakyan para i-test drive niya at pag nagustuhan niya, tsaka niya ako bayaran. So yun, natuwa naman siya kaya nagtuloy-tuloy yung pagiging magkaibigan namin at dumating yung time, pabinyag ako ng anak ko, kinuha ko siyang ninong at ganun din siya, naging ninong din ako ng anak niya. At yun, doon na nagsimula, in-invite ko na siya maging ambassador ng M-Cars at pumayag naman siya. So yun, masasabi ko lang, napaka-effective ni Boss Toyo na maging endorser dahil marami siyang naipasok na kliyente sa M-Cars. So, tapos Around 2023. Na nagsimula ang M-Cars, 2021 up to present, going 16,000 na yung kliyente natin. So lahat yan, majority, 99.9% is successful transaction. You mean 16,000 na vehicles ang Rent to own ni M-Cars PH. Gusto ko, okay lang ba? Gusto ko lang kasi sabihin na si M-Cars